Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. Today is October 16, 2023. Mga talata na ibahagi ko po sa bidyong ito para atin pong malalaman. Pagkatapos na tayo ay maligtas kung ano po ang ating mga gawa. Ayon po sa salita ng Diyos. Una po, basahin ko po itong Roma chapter 12 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ligtas ka na ba? Yan po Kung niligtas ka na, hindi ka pa rin ba perfect? Kung tayo po ay niligtas na, ginawa na tayong perfect, nilinis na po, bagong anak ng Diyos, bagong espiritu. Ang nananahan sa atin ay ang Espiritu Santo. Ayon dito sa 1 Pedro chapter 2, 1 to 3. Dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran nyo na ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Pagkainggit at lahat ng paninirang puri, gaya ng sanggol na bagong panganak, nanabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Yan po, kung naranasan mo na ang kabutihan ng Diyos, alin ang palatuntunin ang susundin mo? Ngunit kung ang taong masama ay magsisisi sa lahat ng kasalanan niya at sumusunod sa aking mga tuntunin at uulitin ko po, Ezekiel chapter 18 verse 21, ngunit kung ang taong masama ay magsisisi sa lahat ng kasalanan niya at sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay kundi patuloy na mabubuhay. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan at dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. Ako ang Panginoong Diyos ay hindi natutuwa kapag mamamatay ang masama. Masaya ako kapag nagsisi siya at patuloy na mabuhay. Ito po ay aking sinasalita hindi para sa inyo lamang kundi para na rin sa aking sarili, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil palagi po akong nakakarinig na walang taong hindi nagkakasala. Ginagawa po nilang dahilan ito. Minsan naisip ko, bakit lagi nilang tinatanim sa isipan nila na walang perpekto?
Wala bang kabuluhan ang pagligtas sa atin ni Jesus Christ? Wala bang kabuluhan ang pagbago niya sa buhay natin kung tuop tayong anak ng Diyos? Yung pagpapako niya sa cross para po tayo ay mabuhay muli, mabago muli, malinis muli. Yung kasalanan natin ay magiging puti, magiging white like a snow. Kaya hindi po magandang itanim natin sa isipan ang walang perfecto kasi ginawa na po tayong perfect. We are holy dahil ang ating Diyos ay holy. Tayo sa sarili natin, examinin natin kung tayo ay gumagaya pa sa gawain ng mundong ito o hindi na. Kasi dalawa po ang ating daan. Ngunit pipili tayo ng isa lamang. Isang sa laman at isa sa espiritu. Yung dating tayo ay nasa laman. Tayo po ay binagong muli. At ito po ang aking bahagi sa video ito na sana po may natutunan kayo. Thank you po for watching. God